Hello everyone, I'm your Edgar Rachel. Welcome back to my channel. For today's video ay share ko kung paano nga ba mag-apply bilang security guard dito sa Philippines, lalo na ngayong January 2026. Ayan. So madami talaga, kailangan talaga nating magtrabaho, mga guys, mga buddy. Kasi hindi lang talaga pwede na isa lang yung breadwinner sa pamilya. Dapat lahat tayo ay breadwinners. Ayan. So, yun, madami nagme-message at nagko-comment kung paano nga ba mag-apply daw bilang security guard. So, simulan natin sa pangunahing requirements. So, dapat Filipino citizen ka, tapos high school graduate or katumbas nito yung sa ALS. Kung ALS graduate ka, pwede rin. Yun, karaniwan, pwedeng 18 years old talaga hanggang 50 years old. Pero kasi yung depende sa mga clients, merong yung tinatanggap nila 21 years old, pero madami pa rin talaga. Basta 18 years old ka, pwede ka nang mag-training kasi madami ka pa talagang, may kailangan pa natin talagang mag-training. Yan. So, physical at mental, dapat malusog tayo at mentally fit. Di ba? Hindi tayo natin malaman na mentally healthy tayo. Kailangan, meron tayong NBI clearance, Philippine National Police clearance, tapos kailangan pa natin kumuha ng RTC or yung Regional Trial Court, baka naman may mga pending tayong na kaso, no? So, ayun. Once na na-meet natin yung requirements na yun, pwede na kayong mag-security guard. Ayan. So, proseso ng pag-apply, mga buddy. So, kailangan nating mag-training talaga. Ito yung ating tinatawag na PLTC or yung Pre-Licensing Training Course. Kailangan nating maghanap ng training center na accredited ng PNP, ng SOCIA. Yan kasi ito yung department ng PNP na humahawak sa security guard. So yung PNP SOCIA or yung Supervisory Office for Security Investigation Agencies. No? Yan yung ating SOCIA. So kailangan nating maghanap ng mga training center nga. So kung wala pa kayong training center, mga buddy, meron tayong Victorian Security Center and Diamond Academy Training and Assessment Center. Ayan, dyan lang yan sa Cubao. So, tapos, so, yun nga, kailangan natin ng mag-training. So, sa ibang mga training schools, 15 days, kasi nung ako nung 2009, 15 days talaga yung training yan. So, doon, ano ba yung mga pinag-aaralan doon? Kailangan natin kung paano mag-logbook, ma-familiarize tayo sa Republic Act 5487. So ito ang known as the Private Security Agency Law, which is now ay pinalitan na siya, o hindi naman siya pinalitan, parang pinalawig lang, mas pinaganda, mas pina-broad yung ating yung sakop, no, ng security agency, which is ito na ngayon ay Republic Act 11917, known as the Private Security Services Industry Act. Ayan. So, enacted to strengthen the regulations of the private security industry in the Philippines. Ayan. Yan yung mga mapag-aralan yung mga body sa training. Tapos, mapag-aralan nyo din doon yung ating SOP o yung ating standard operations. Meron tayo doon ng GO, 11 GO or yung general orders. Yun kasi yung magiging guide natin sa ating duty. Pag alam nyo na yun, kahit saan na kayong i-assign ng mga posts or mga assignments, alam nyo na yung trabaho nyo. Mag-iiba lang siya sa SOP naman doon or mga guidelines sa bawat company. Yan. Pero yung 11GO, yung ating Code of Ethics and Code of Conduct, yun na talaga yung mga body. So yun yung kahalagahan ng ating training sa ating pre-licensing training course. Mas confident ka mag-perform ng inyong duty, hindi kayong paanga-anga at the same time. Mas disiplinado ka. Yun. Yun mga body. Tapos, sa mga trainings, mapag-aralan din doon yung ating gun handling proficiency. Hindi kasi yun yung porket may baril ka na kahit sino na lang, di ba? So kailangan pa rin nating safety pa rin ng lahat ng mga tao pa rin. Tapos pag-aralan din doon yung cardinal rules of gun safety. Ang daming dapat pag-aralan. Tapos along the way, habang nagtatrabaho na kayo mga buddy, so may mga trainings pa rin and mga seminars, depende kung saan nga kayo na assignment or posting ilalagay. Kung sa mga hotel kayo or sa mga government agencies, or mga offices. So, papag-aralan nyo yung mga customer service. Pero, tsaka na yun. Pero, yun lang, discuss ko lang yung kahalagahan kung bakit kailangan natin talagang mag-training, mga buddy. So, yun, meron tayong Praetorian nga, tsaka Diamond Training Academy. Ayan. So, i-attach ko din yung link dito para makita nyo din, mga buddy. Para may access kayo. Ang kagandahan dito sa Praetorian, pwede kayong mag-train now, pay later. So, i-assist din kayo para makapagtrabaho kayo kaagad.
So maliban doon sa ating mga trainings, sa ating PLTC pre-licensing training course, kailangan na natin kumuha ng mga clearances natin. Ating sedula, barangay clearance, ang ating Philippine National Police clearance, ang ating NBI, ayan, para masigurado na wala tayong mga kaso. RTC, yung ating Regional Trial Court, or meron pang MTC or Municipality Trial Court. Medical at neuro exams, ayan, pero kasama na to habang nagtitraining kayo eh. Ayan, tapos yung diploma nyo pala, tsaka birth certificate nyo, yung high school nyo na diploma. Ayan. Tapos, kailangan nyo na rin kumuha ng inyong SSS, Pag-ibig at PhilHealth, tsaka TIN para sa inyong mga benefits. Ayan, kasi syempre pag nagtatrabaho na tayo ay uhulugan na yan para sa ating benepisyo. Di ba, mga buddy? So bakit pala, isa pala sa important kung bakit kailangan natin mag-training kasi doon sa training, pagka-graduate natin, anong makukuha natin ay meron tayong opening and closing, yung ating gun proficiency na certificate nga kailangan nating mag-firing doon. So ang kagandahan dito kasi mag-training kayo, na-enjoy nyo kasi may mga kasama na kayo dito eh. May mga kakilala na kayo dito, mga ka-5'9" na sabay-sabay na kayong pupunta doon sa pag-process, magpapamedical kayo and all. Basta, i-enjoy nyo lang yung process mga buddy. Ayan. So, okay na. Tapos na kayo sa mga requirements, tapos na kayo mag-training. So, yung mga documents na yon pagsamasamahin yon. Kung meron na kayong training school or training center, i-guide kayo para makapasok kayo doon sa loob ng ating krame, sa ating Philippine National Police Association nga para makakuha na kayo ng LESP, yung ating license to exercise profession. Ayan. License to exercise security profession. Yan. So, dati 3 years, ngayon ay 5 years na siya. So, yun na. Kailangan talaga natin ng license para makapag-perform tayo ng duty. Ito yung mga hinahanap talaga para makapag-apply tayo. So, hindi lang tayo security guard. Lisensyado tayo mga buddy. Ayan. So, ang bilis lang, no? So, ma-enjoy nyo lang. Medyo matagal. Siguro yung matagal na yung isang buwan. Kasi mag-training pa nga talaga. Pagdadaan ka talaga sa proseso, ha? Siguro, isang buwan talaga siguro. Pero bawi mo isang sahod mo, bawi na rin yung gastos mo eh. Tapos, pag kumpleto na, may mga requirements na may card ka na rin, maghanap ka na ngayon. Ang kagandahan lang dito kasi pwede na kayong magkayayaan eh, yung sabay-sabay kayong mag-apply or pag may alam kayo ng mga security agencies. Ayun nga. So, ako naman, yung tito ko naman kasi family din kami sa mother side ko, puro mga security guards. So, mga professional din talaga, may mga negosyo na rin. Grabe talaga. Tapos, so, kailangan na natin pagsamasamahin yung mga documents natin, mga clearances natin and all, neuro drug test, yan, samasamahin natin sa folder yan. Dalawa, well, i-guide naman kayo nandoon sa may training school or sa inyong training center or sa agencies. Ang style ko dyan mga buddy, ilalagay ko na sa dalawang folder na white folder, 2 peraso yan. Pag may extra pa nga ako, dinadamihan ko eh, hanggang 10 eh. Kasi kailangan, pag pumunta na kayo sa isang agency, 2 doon yung kailangan yung i-submit. Kasi yung isa, para sa agency, para sa inyong files, yung mga records nyo doon, yung isa ipapadala kasi yan sa client. Para kailangan diretso na. Hindi na kailangan matagal na parang doon pa lang, doon, kung saan doon pa kayo sa agency, doon pa kayo magpapaserox and all. Dapat prepared ka talaga, dapat equipped ka palagi sa mga requirements mo. Ayun mga buddy. So, grabe. So, 12 minutes yung video. Meron ba ako nakalimutan? Ano sa mga body natin dyan na mga matatagal na, comment nga kayo para mabasa din ang mga kasamahan natin. So ano pa ba? So isang tips pa pala mga body, i-like nyo yung mga security agencies dyan sa Facebook, hiring ng mga security agencies, kung ano pa yung mga nakikita nyo na parang magaganda. Dito sa BGC, 51st, yung medyo matunog dito, 51st Security Agency, Davao Cavaliers, ano pa ba, mga Suliman, yan yung mga magagandang agency. Megaforce, yun. Well, lahat naman ng mga agencies mayroong mga ups and downs, yung mga problema, mayroon pang ibang napapatulfo, pero depende naman, kailangan nyo lang talagang maghanap ng magandang agencies at maghanap din ng mga feedbacks or mas maganda pag may nag-recommend sa inyo para hindi na kayo ituturo doon sa pangit na agency, di ba? So yan lang mga buddy, I hope na may natutunan kayo for today's video and please share na rin yung ating video para madaming tayong matulungan ng mga 5'9", mga aspiring natin ng mga kabady na gustong mag-work sa security guard. So sabi ko nga, lahat tayo dapat breadwinners, di ba? So umpisahan natin yung taon, January pa lang, mahaba pa para at least makaipon pa tayo ng ating 13-month pay. At iba rin talaga pagka makatulong tayo sa family natin. Yan.
So that's all. Thank you for watching, guys. Please subscribe to Ateguard TV. Thank you.